lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagsasaliksik nga nitong si Marge sa katotohanan ay di niya nga inaasahan ang kanyang malalaman dahil nilagyan niya na nga mismo ng GPS ang cellphone ng kanyang asawa na hindi niya rin alam na kung bakit humantong sa ganoong sitwasyon. At dahil nagkausap nga si Marge at ang kanyang kaibigan, dito nga siya napaisip na marahil tama ang kanyang nararamdaman at valid nga ito. Kaya siya na nga mismo ang gumawa ng paraan kung paano niya malalaman at kung paano niya mapatotohanan ang kanyang nararamdaman at pagdududa. Kaya kinabukasan ay dito niya nga binantayan itong si Paulo. Sa pagkatapos nga niyang malagyan ng GPS ang cellphone nito ay agad niya nga rin sinilip ang kanyang cellphone para matingnan niya kung saan nga magtutungo ngayon ang kanyang asawa. Subalit hindi nga inaasahan nitong si Marge na malalaman niya na pupunta pala sa isang napaka-eksklusibong hotel itong si Paulo. Kaya agad niya ngang tinawagan ang kanyang asawa para alamin kung ano nga bang ang lakad nito ngayong araw. Kaya sinabi ngayon nitong si Paulo kung bakit napatawag si Marge. Tinanong ni Marge kung may lakad ba ngayon itong si Paulo at kung meron nga ba siyang kakausaping kliyente. Ngunit pag-amin nitong si Paulo na wala naman, naroroon lamang siya sa kanilang kumpanya buong araw. Nang marinig ito ni Marge, ay dito na mas lumakas pa ang kanyang pagdududa dahil ang itinuturo ng naturang GPS ay naroroon siya sa isang hotel at hindi sa kanilang kumpanya. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang cellphone, ay dito na nga siya dali-daling umalis at dito niya kasama ang kanyang kaibigan ngayon. Habang itong si Paulo at Thea ay tuloy pa rin ang kanilang pagbubuk sa naturang hotel. Kabado si Paulo dahil baka may makakita sa kanila ni Thea. Subalit si Thea ay kampanteng-kampante na parang excited ito sa kanilang lakad. Dali-dali ngang inilagay ni Thea at Paulo ang kanilang pangalan sa naturang eksklusibong hotel at agad na nga silang pumasok doon. Hindi naglaon ay dito nga nakita at nahagip ng tingin ni Paulo itong si Marge. Na wala namang kamalay-malay itong si Marge na nakita na pala siya ng kanyang asawa sa mga oras na iyon. Subalit nalaman na ni Marge kung sino ang babaeng kasama nga nito si Paulo. Madali ngang nalusutan ni Thea at Paulo ang kanilang magiging problema sana. Kaya agad nga ngayong tinawagan ni Paulo ang isa sa kanilang mga kliyente upang magkunwari ito na meron silang importanteng meeting at pag-uusapan tungkol sa bahay na ibinenta nga nitong si Paulo sa kanya. Agad namang kumagat ang babaeng ito at sabay sabi na okay. Kaya naman itong si Thea ay dismayado na naman. Sa pagkakataong ito ay mas lalong nagalit si Thea kay Marge dahil sa pangingialam nga nito sa lakad nila nitong si Paulo. Naudlot na naman ang kanilang usapan kung kaya't pinili na lamang ni Thea na umuwi. Ngunit nagdadabog ito at nang makauwi na sila sa kanilang tahanan ay dito nga siya sinalubong ni Edward. Nagtatanong si Edward kung ano ang nangyari kay Thea at para bang galit na galit ito. Ngunit paliwanag ni Thea, wala siya sa mood para makipag-usap kay Edward. Pumasok siya sa loob ng kanilang kwarto habang nagtataka si Edward kung ano na naman ang problema ng kanyang asawa. Doon ay unti-unti na rin nararamdaman ni Edward ang tila pagbabago nitong si Thea at lagi nga itong kasakasama nitong si Paulo. Kaya itong si Marge ay wala siyang nagawa at wala rin siyang nakuhang matibay na impormasyon para patunayan ang pagloloko nitong si Paulo. Subalit nagdududa itong si Marge na si Thea ang kasama ni Paulo. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata. Kaya naman agad na rin siyang bumalik sa mansyon ng mga Torrecampo para doon magpahinga at isiping mabuti kung sino nga ba talaga ang babae ngayon nitong si Paulo. Ramdam na ramdam ni Marge ang tila
pagbabago ni Paulo at pag-iwas nito sa bawat panahon na magkasama silang dalawa. Kaya naman itong si Evelyn ay pumasok sa kwarto nitong si Marge at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Dito na pinaliwanag ni Marge ang lahat. Subalit anya pa ni Evelyn na mas mainam kung papaliwalaan umano ni Marge ang kanyang kutob, matibay ito, at sisiguraduhin umano ni Evelyn na malalaman ni Marge ang katotohanan kung huwag nga itong magpapadalos-dalos sa bawat kilos nito. Mahirap, subalit kailangan umanong harapin nitong si Marge ang katotohanan kung sakaling nang lalamig na ang kanyang asawa sa kanya. Ganoon na ganoon din daw umano ang ginawa ng kanilang ama noon dito kay Evelyn. Samantalang, Greg, patuloy pa rin ang panunuyo dito kay Evelyn na siya naman ngayong iwas na si Evelyn sa takot na baka makita naman sila nitong si Regina. Alam ni Evelyn kung ano ang estado niya sa loob ng pamamahay ng mga turikampo at dahil ang sadya niya roon ay bantayan nga ang kanyang apong si Jasmine ay tinapat na ni Evelyn itong si Greg. Sabay sabi na wala umano siyang panahon para kay Greg dahil ang sadya niya roon ay bantayan ang kanyang apong si Jasmine at ayaw niya umanong masira ang kanilang pagsasama dahil lamang dito kay Greg. Ayaw rin umanong pagdudahan siya nitong si Regina dahil siguradong palalayasin sila nito oras na malaman nga ni Regina na kinakalandakan nga siya nitong si Greg. Hindi naman maiwasan ni Greg na malungkot lalo't mahal na mahal niya itong